May bahid. Sino ang gusto sa kanya? $3. Maaaring pag-usapan ng presyo. Nanatili ako sa tabi ni Jake Lane sa loob ng 3 taon. Pinagtawanan nila ako dahil sa pagiging tanga ko. Kahit si Jake mismo ay ganoon din ang iniisip. Pakialam nila, hindi na ako tao. Bahagya na lang. Sa bilang ko, 3 na lang ulit. At dapat mabayaran ko na ang utang ko kay Jake. Pagkatapos ng mga taon ng paglilinang, maaari na akong mag-ascend pagkatapos malampasan ang pagsubok. Sumpa ang langit, bakit hindi ninyo ako hinahayaang mag-ascend? Hindi ninyo sasabihin sa akin. Sige na nga, kakalkulahin ko na lang mag-isa. Noong pag-akyat, hindi dumating ang kidlat. Sa pamamagitan ng paghula na pagtanto ko, na mayroon pa akong hindi natatapos na karma sa mundong mortal. Noong panahong iyon, malubha akong nasugatan. May isang batang lalaki ang nakahanap sa akin at nagligtas sa akin. Huwag kang gagawa ng ingay. Malalaman ni nanay at tatay. Utang ko sa kanya iyon. Hindi ako makaka-ascend hanggat hindi ko nababayaran ang pabor niya. Ang batang lalaking iyon ay si Jake Lane na ngayon. Sa bawat pagpapalungkot niya sa akin, o sa bawat pagtulong ko sa kanya, unti-unting nawawala ang karma. Seaside Bar, dumating ka rito sa loob ng 4 na minuto. Sampung minuto kang nahuli sa pagdating. Lily, paano mo nagawa yon? Nahuli ka ng 10 minuto. Lily, paano mo nagawa yan? Bakit ako ang may kasalanan? Binabayaran ko ang utang na loob ko sa'yo. Paano ko magagamit ang kapangyarihan ko? Nakita mo ba ang mensahe sa group chat? Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Kaya pala, ikaw ang numero 1 sunod sa Niere ni Siten. Ibinibenta ka ni Jake, isang babaeng may bahid. Hindi ka talaga galit, mukhang patay na patay ka kay Jake. Sobrang obsessed. Taya ko, ibibigay mo ang buhay mo kung hihingin ni Jake. Mga babaeng tulad mo, walang limitasyon. Ngayon, balatan mo ang tsaka. Nasaan ang gamit? Sunod-sunuran ka na, hindi mo kailangang maging marahan. Gamitin mo ang mga kamay mo. Ilan tsaka sa tingin mo ang kaya niyang balatan? Sabi ko, 10, pinakamarami na. Ayaw naman nating masugatan ng mga kamay niya, di ba? Depende yan kung gaano kamahal ni Lily siya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, dati, literal na hinarang ni Lily si Jake. Sa pag-atake ng asido ng kalaban, hindi takot masira ang mukha. Sa tingin mo, magmamalasakit siya sa mga sugat? Mandy, nandito ka na. Halika. Kumain ka ng tsaka. Jake, siya ba ang girlfriend mo? Ang ganda niya. Hindi siya ang girlfriend ko. Tapos na ang tsaka, hindi ko na kayo guguluhin pa. Ano, umalis na lang siya basta-basta? Si Mandy ang first love ni Jake at hindi siya nagseselos. Hindi mo naiintindihan. Ganyan ang itsura ng numero 1 sunod sa Nieren. Hindi siya magseselos. Masaya pa siyang maging kabit. Anong problema, Jake? Uminom ka. Ano? Uminom.
Nakakainis talaga kapag hindi magamit ang kuryente. Pero bakit hindi naglaho ang mga linya ngayong pagkakataon? Pagkatapos ng lahat ng taon, ikaw lang ang nakakaalala na mahilig ako sa alimango. Kahit na para kay Mandy ang alimango. Si Jake ang nag-utos sa akin na balatan ito. Bakit hindi iyon bilangin bilang bahagi ng utang ko sa kanya? Sayang naman. Sumama ka sa akin. Bilisan mo. Jake, Heto, kuhanan mo siya ng dugo. Sinabi niya kanina na negative siya. Ano? Ako? Nadisgrasya si Mandy sa kotse. Nagdurugo siya. Kailangan niya ng transfusion ngayon. Walang negative na dugo ang blood bank. Kailangan mong ibigay ang dugo mo. Magbibigay ng dugo kay Mandy. Para sa kanya ba ito o para sa iyo? Kapag gumagawa lang ako para kay Jake, saka lang nagfa-fade ang mga linya. oh, so, naiinggit na ang pinakasunod-sunuran? Paano mo nagawang hindi sumunod kay Jake? Lily, alam kong baliw na baliw ka sa akin. Pero hindi talaga ito ang oras para magselos. Buhay ni Mandy ang nakataya. Alam mo ba kung ano ang mahalaga dito? CJ, alam ko ang gusto mo kung magbibigay ka ng dugo kay Mandy ngayon. Gagawin kong opisyal. I-transfuse ang dugo. Ngayon. CJ, ginagawa mo ito para sa akin. Nawawala ang lakas ko pagkatapos mawala ng maraming dugo. Isa lang itong supot ng dugo. Bakit ka nagiging dramatiko? Akala mo ba ito ang magpapaawa sa akin sa'yo? Tandaan mo na ginawa ko ito para sa iyo. Alam ko, natatakot ka lang na hindi ko ito gagawing opisyal. Huminahon ka. Tinutupad ko ang mga pangako ko. Jake, gising na si Mandy. Nawawala na. Dalawa na lang ulit tapos na ako. Bakit mo ako dinala dito? Huwag ka nang magpanggap. Pumayag kang magbigay ng dugo kay Mandy. Hindi ba't dahil nangako akong gagawin itong opisyal? Ngayon, matutupad na ang iyong hiling. Dadadaling kita para makilala si Lolo. Kilala si G. Lane Sr. sa pagiging sobrang mapili. Pinaghiwalay niya sina Jake at Mandy noon dahil hindi siya sapat. Mukhang si Lily ay malapit ng makaranas ng matinding kahihiyan. Tumigil ka sa pagsasalita. Heto na siya. Nandito lang kami para sa palabas. Walang kabuluhan at magarbo. Colin Lane, tagapaglingkod ni Lily. Walang lugar para sa mga babaeng tulad mo sa mga Lane. Binibining White, Cole, lahat kayo. Alis. Magandang araw, Binibining White. ang katulong. Noon. Tumanda na rin. Masyado kang mapilit. Mayroon tayong 15 taong ugnayan. Bakit hindi ka manatili sa aking tabi at paglingkuran ako? Binibining White, hindi ko inakala na makikita pa kita muli sa buhay na ito. Kung hindi dahil sa iyo noon, namatay na sana ako sa gutom nung taggutom. Kaya pala, lagi kong iniisip kung saan nanggaling ang aking kapalaran kay Jake. Ngayon, naiintindihan ko na, nailigtas kita noon, at pagkatapos, iniligtas niya ako. Ngunit bakit napunta ka sa aking walang kwentang apo na? Hindi kasintahan. Binabayaran ko lang ang utang ko sa kanya. Jake, talagang kakaiba ka. Akala ko gusto mong gawing opisyal ang relasyon niyo ni Lily. Nalaman kong dinala mo siya dito, para paghiwa-hiwalayan siya ni G. Lane Sr. Malinaw naman. Kung hindi inaprubahan ni G. Lane Sr., si Mandy noon, sa tingin mo tatanggapin niya si Lily, ang pinakasim, malamang sasabihin lang niyang umalis siya. Kahit ilang beses ko na itong naranasan. Ang makitang tumanda ang isang kakilala mula sa nakaraan.
ay nagdudulot pa rin ng kaunting kalungkutan. Bakit ganyan ang mukha mo? Laging ganyan naman si Lolo. Nagtatampo ka lang dahil pinagalitan ka niya. Sa ugali mong yan, hindi ka makakasal sa mayamang pamilya. Jake, may kailangan ka pa ba akong tulungan? 2 beses pa. Ano? Kaya pala ikaw ang number 1 na nagpapalamang. Pagkatapos mong mapag-alitan ng ganoon katagal ni Ginoong Lane Sr., ang iniisip mo pa rin ay tulungan si Jake? Nagmamalasakit pa rin siya sa akin tulad ng dati. Ano pa ang maitutulong mo sa akin? Pagpapasalamat na ako kung titigilan mo na lang ang pagkapit sa akin. CJ, Ginoong Lane, naghihintay si Ginoong Lane Sr. CJ, Lily, mahal na mahal mo si Jake. Handa ka bang umalis? hindi ko siya minahal. Ibig sabihin ba hindi ka na namin makikita, Lily? Sky, magpakabait ka. Bibisita ako sa iyo madalas basta makikinig ka sa nanay mo. Sige, gagaling ako agad. Gagaling ka. Pangako. Sige. Lily. Patay ka na. Ano ang sinabi mo sa lolo ko? Ano ang ginawa ko? Lily, huwag kang magkunwaring hindi mo alam. Narinig naming lahat. Nagbigay lang ng isa pang utos si Ginoong Lane Sr. Plano niyang ipadala si Mandy sa ibang bansa. Sinasabi mo bang hindi mo siya pinakiusapan na gawin yan? Hindi ko talaga inakala. Nagkagawa mo pang mapalapit sa lolo ko. Ginamit mo pa siya para paalisin si Mandy. Hindi ako. Tama na. Akala mo ba? May in love ako sa'yo dahil lang ginamit mo ang lolo ko para paalisin si Mandy. Pangarap mo pa. Sabihin ko sa'yo. Hindi ka man lang katumbas ng isang hibla ng buhok ni Mandy. Basagin mo. Basagin lahat. Nakuha. Alam mo ang lugar mo. Huwag kang masyadong walang hiya. Tara na. Lily, huwag kang malungkot. Hindi ako malungkot. Nawala na naman. Ngayon, isa na lang ang utang na kailangang bayaran. Hindi pa ako umaalis. May pumutol sa paborito kong damit, kaya lumabas ako para bumili ng bago. Basta, mamaya na lang tayo mag-usap. Jake, gustong-gusto ko talaga itong damit. Pasensya na po, limited lang ito. Isa na lang ang natitira. Lily. Hubarin mo na. Jake, ang tigas mo naman. Ano bang problema? Sa nakalipas na 3 taon, hindi ba't palagi niyang ginagawa ang lahat ng hiling ni Jake? Ano pang hinihintay mo? Jake, sigurado ka ba dito? Hindi ka pumapayag. Hindi naman sa ganoon. Mayroon pa akong isang huling bagay na gagawin para sa iyo. Sigurado ka bang ang huling hiling mo ay ibigay ko ang damit na ito kay Mandy? Wow, Lily, naging mas malala ka pa sa pagiging sunod sa Onyeren. Nagpapabebe ka pa ngayon? Isang huling hiling? Sige na, nakadikit ka na kay Jake ng ilang taon, at hindi ka pa rin niya matanggal. Akala mo paniniwalaan ka namin? Hubarin mo na. Gaya ng gusto mo. Excuse me po. Staff, excuse me po. Linty, talaga bang lumabas siya na ganito? Ibigay mo sa akin. Bakit naman? Hindi ba't ang tapang mo kanina? Ninakot mo pa si Jake kung ako ang tatanungin. Karapat dapat ka sa kaunting parusa. Ano ba talaga yan? Bagay na bagay sa'yo. Jake, ang kawawa naman niya. Bakit hindi mo na lang siya bigyan ng maisusuot? Hindi na kailangan. Sinabi niya na ito ang huling bagay na gagawin niya para sa akin.
Hayaan na nating maging aral ito sa kanya. Kung hihingi ka ng tawad at magsasabi ng sorry, baka bigyan kita ng maisusuot. Hulog ba yun? Nawala na talaga ang linya ng karma. Jake, simula ngayon, hindi na ako kakapit pa sa iyo. Saan ka pupunta? Paalam, Jake. Huwag na tayong magkita pa. Saan ka pupunta? Jake, huwag mo siyang pagbigyan. Hindi siya basta-basta aalis sa'yo. Imposible. Handa siyang mamatay para sa'yo. Walang paraan na susuko siya. Malamang nagdamit siya ng manipis ng sadya para maawa ka sa kanya. Pero, aminin ko, ang ganda ng katawan niya. Jake, tapos ka na naman sa kanya. Bakit hindi mo kami hayaang magsaya? Baka kapag nabusog na ako, titigil na siya sa pagkapit sa iyo. Sabihin mo ulit ang pangalan niya sa marumi mong bibig. At puputulin ko ang dila mo. Mandy, anong nangyayari kay Jake? Hindi ba't ikaw lang ang tinitingnan niya? Hindi ba't lagi niyang binabaliwala si Lily, yung mahina? Bakit bigla siyang nagtatanggol sa kanya ngayon? Lily, talagang nagmamalasakit sa iyo si Jake. Sige na, bigyan mo ng inumin si Jake. Umalis ka. Anong nangyayari sa'yo? Mukhang binlock siya ni Lily. Imposible. Talaga bang sumuko na siya kay Jake? Nagtiis siya ng 3 taon. Ngayon, bumalik na si Mandy. Kung ako yan, susuko na rin ako. Jake, saan ka pupunta? Hahanapin ko si Lily. Jake, masamang balita. Si Mandy, may nangyari sa kanya. Sumpa ang langit. Nasaan ang kidlat na pagsubo? Huwag mo akong paglaruan. Lumipas na naman ang 5 araw. Bakit wala pa ring kidlat? Mayroon pa palang tali ng karma kay Jake. Ang ginawa ko noong huli ay hindi sapat para tuluyang wakasan ang karmang ito. Kailangan ko siyang hanapin muli para tuluyang maputol ang isinumpang ugnayan na ito. Lily. Masamang balita, Lily. Jake, siya. Sarado ang bundok. Siguro nabaliw si Mandy at umakyat. Ngayon, nawawala siya. Nang malaman ni Jake, nabaliw siya at umakyat sa bundok. Hindi rin namin siya maabot ngayon. Nababaliw na si Ghislaine Senior. Ang hangal. Saan ka pupunta? Huwag kang umalis. Umuulan ng malakas sa labas. Magkaka-hypothermia ka. Baka magkaroon pa ng landslide. Jake, nasaan ka? Jake. Hindi ko pa nababayaran ang utang ko dito. Hindi ko magamit ang kapangyarihan ko. Kung magpapatuloy ito, hindi ako magtatagal. Sa katawang tao na ito. Jake. Kulang ang mga tauhan sa paghahanap. Magbayad pa kayo. Ako na ang sisigat kahit magkano pa yan. Ilang araw na. Yung babae, baka patay na. Jake, Tulungan siya. Jake, may tumulong. Pakiusap, tulong. Tulungan siya. Jake. Lily, mas kawawa ka pa sa inakala ko. Alam mo ba, hindi naman talaga ako umakyat ng bundok. Nagsinungaling lang ako kay Jake para subukan kong isusugal niya lahat para iligtas ako. Sa huli, nanalo ako. Hindi ko lang inaasahan na talagang maipit siya doon. Akala ko mamamatay siya sa lamig doon. At gayon pa man, pinuntahan mo pa rin siya. Hindi ako interesado sa mga plano mo. Huwag kang magmalakas. Isusugal mo ang buhay mo para kay Jake. Pero si Jake, handang isugal ang buhay niya para sa akin. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Ako ang pinakamahal ni Jake. Mahalaga ba yan? Oh, mahalaga yan.
Alam kong hindi sapat ang pinagmulan ko para kay Jake. Kaya nga kailangan kong magsikap ng higit pa. Noong una, sinadya kong umalis ng bansa at pinaghintay siya ng ilang taon. Dahil alam kong palaging gugustuhin ng mga lalaki ang hindi nila makuha. Mga simp na tulad mo, dapat matagal nang sumuko. Bakit pa makikipagtalo kay Mandy? Mandy! Bakit mo ito ginawa? Jake, sabi ni Lily, ako ang dahilan, kaya na-trap ka sa bundok. Sabi niya, muntik ka nang mamatay. At gusto kanyang bugbugin ako. Pakiusap, pwede mo ba siyang kausapin para sa akin? Talaga namang hindi ko sinasadya. Sabihin mo sa kanya na tigilan na niya ako. Pakiusap. Bumangon ka. Anong nangyari dito? Ang lalim ng sugat na ito, magkakapilat yan. Lily, paano mo nagawang saktan si Mandy? Ang pagpunta sa bundok para iligtas ka. Ang huling beses na tutulong ako sa iyo. Jake, wala na sa ating dalawa. Bakit ko naman siya sasaktan? Seryoso? Lily, tigilan mo na ang pag-arte. Huwag ka nang magpa-hard to get. Lily, isinugal mo ang buhay mo para pumunta sa bundok para sa akin. Utang ko sa iyo yon, pero ang pananakit mo kay Mandy, hindi ko palalampasin. Kayo dalawa, hawakan niyo siya. Anong ginagawa niyo? Jake, gusto mo ba ito? Mata sa mata, sinaktan ni Lily si Mandy. Kailangan niyang matuto ng leksyon. Putulin ang kamay niya. Hindi ko sinasadya. Jake, sobrang sakit ng kamay ko. Tama na. Bigyan lang siya ng leksyon. Huwag ipagpaliban ang paggamot kay Mandy. Oo, muntik ko nang makalimutan. Hindi natin pwedeng hayaang mapilay si Mandy dahil lang sa isang simp, di ba? Kaya pala, ito na talaga ang huling bagay sa ating dalawa. Alam mo ba, hindi naman talaga ako umakyat sa bundok. Nagsinungaling ako kay Jake para lang subukan kung isusugal niya ang lahat para iligtas ako. Hayaan mong makita mo ang tunay niyang kulay. Ituring mo na lang itong maliit na paghihiganti mula sa akin. Kahit hindi ko na alintana kung gaano siya masasaktan, kapag nalaman na niya ang katotohanan. Hanggat handa si Lily na humingi ng tawad, agad ko siyang babalikan. Jake, masyado kang mabait sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sa ilang araw, babalik siya sa iyo na parang nagmamakaawa. Jake, tapos na talaga tayo ngayon. Mula ngayon, hindi na tayo magkikita. Teka, nasa panganib si Lily. Direkta siyang tinamaan ng kidlat, nasunog ang buong bubong. Anong sabi mo? Ano ang sabi mo? Nabalita pa nga, maraming nakakita. Tumama ang kidlat sa bubong ng ospital. Walang nakakaalam kung bakit siya nandoon. Jake, huwag kang mag-alala. Hindi naman tanga si MS White. Bakit naman siya pupunta sa bubong? Siguro may ginagawa na naman siyang trip. Para mag-alala ka. Tama yan. Hindi na ito ang unang beses niyang gawin yan. Huwag kang umalis. Natatakot ako. Ano bang interesante sa kanila? Hindi mo naiintindihan. Mahalaga talaga ito sa akin. Jake, saan ka pupunta? Lily! Lily! Mag-ingat ka. Pasensya na. Nasaan si Lily? May malakas na kulog lang kanina, at malapit lang ang kwarto niya sa bubong. Ay, okay lang siya. Nasunog nga ang bubong dahil sa kidlat, pero walang nasaktan sa ospital. Nasaan siya? Lily, hindi ko siya nakita. Ang pamilya niya ang nag-asikaso ng papeles ng paglabas niya. Ang pamilya niya.
Sino sila? Ano bang problema sa ospital na ito? Bigla na lang nawala ang isang buhay na tao, at normal yan para sa inyo. Paano ninyo nalaman na pamilya niya? Magsalita ka. Jake. Jake, talaga bang ganyan mo kamahal si Lily? Hindi gusto ko lang. Nag-aalala na baka magsumbong siya kay Lolo at sirain ang reputasyon mo. Kaya nandito ako. Alam ko na. Paano naman magmamalasakit si Jake kay Lily? Ang uto-uto niyang yun, di ba? Oo nga. Bakit pa? Hindi magtatagal ang kawawang babaeng yun sa labas. Magmamakaawa siyang babalik sa'yo. Tama ka. CJ, tama na pag-usapan siya. Libre ko ang inumin. Tara na. Halika na, tagay. Galit ka pa rin ba? Jake, sige na, para sa'yo to. Nakapasok ba si Lily sa trabaho nitong mga nakaraang araw? May balita ba kayo tungkol sa kanya? Anong nangyayari? Mukhang seryoso si Lily ngayon. Halos 1 linggo na. Kailan ba siya lumayo kay Jake ng ganito katagal? Well, hindi naman yan ganun kay Toto. Hindi ba niya sinabi na huli na niyang tutulong kay Jake? Biniblock niya pa nga. Akala ko rin seryoso siya. Pero nung nagkaproblema si Jake, isinasapanganib niya ang buhay niya para umakyat sa bundok at iligtas siya. Halos mamatay pa nga siya. Jake, huwag kang mag-alala. Kapag may nangyari ulit sa'yo, siguradong. Jake, anong ginagawa mo? Jake, ano ba talaga ang ginagawa mo? Mag-picture. I-post mo sa feed. Ano? Mag-picture. I-post mo sa feed. Hindi naman kayo biniblock ni Lily, di ba? Kung makita niyang nasasaktan ako, babalik siya agad. Tulad noong huling beses sa bundok. Mag-picture. Jake, sulit ba nasaktan mo ang sarili mo ng ganito? Para lang palabasin si Lily? Gumawa ka na lang ng pekeng litrato. Bakit kailangan pang ganito? Tama. Hayaan mong lagyan ko ng benda yan. Hindi na kailangan. Sabihin na lang natin na ang sakit na ito ang kabayaran sa utang ko sa kanya. Sumagot na ba si Lily sa'yo? Hindi. Paano siya mananahimik kahit pagkatapos ng lahat nito? Magaling talaga siyang magtimpi. Huwag. Jake, sulit ba talaga? Hindi. Jake, anong ginagawa mo? Mag-aalala ako. Huwag kang makialam. Jake, kumalma ka. Bukas ang ika-80 kaarawan ni Mr. Lane Sr. Sinabi mo kay Mandy na dadalhin mo siya doon. Mag-aalala siya ng husto kung makita kanyang ganito. Hindi ba tutol si Mr. Lane Sr. na makasama mo si Jake? Pinilit ka pa nga niyang umalis ng bansa. Matagal na rin. Hindi mo ba dapat gamitin ang pagkakataong ito para makita kung nagbago na ang isip niya? Sige. Kakaiba yan. Hindi ba mag-isa nakatira si Mr. Lane Bakit Sr.? mayroong mga damit ng mga batang babae? Kaninong mga damit to? Kanila po yan ni MS, White. MLY? Aling MLY? Nasaan siya? Sabihin mo. Malubha pong nasugatan si MS, White kanina. Mr. Lane Sr., tatawag na po ba tayo ng ambulansya? Hindi na kailangan. Lahat, lumabas na. Kaya pala, dinala siya rito para magpagaling. Halos magaling na siya kahapon, kaya umalis na siya. Ngayon, pinag-ayos ako ni Mr. Lane Sr. ng gamit niya. Umalis na siya talaga. Wow! Iniisip ko nga kung bakit tahimik si Lily, yung desperada, nitong mga nakaraang araw. Mahigit 1 linggo na. Yun pala, nagpapalit na siya ng diskarte. Tama.
Dahil hindi niya makuha si Jake, nilapitan niya si Mr. Lane Sr. Gamit ang pagkakagusto niya sa kanya, pinipilit niyang kumbinsihin si Mr. Lane Sr. na pilitin si Jake na pakasalan siya. Mukhang nagmamalasakit pa rin si Lily kay Jake. Pinipilit niyang makuha ang loob ni Mr. Lane Sr. para lang pakasalan si Jake. Lolo, ito po ang regalo na inihanda ko para sa inyo. Alam ko pong meron na kayo ng lahat, kaya sinulat ko po ng mano-mano ang mga dasal para sa inyong pagpapala. Sino nagsabi na pwede mo siyang dalhin? Bakit ba tutol na tutol si Mr. Lane Sr. kay Mandy? Nakalimutan mo na ba? Dati pa, lagi niyang sinasabi na may masamang balak si Mandy, at ayaw niyang magkasama sila ni Jake. Lolo, alam ko pong kaya ni Lily na makuha ang loob nyo. Kaya gusto niyo pong pakasalan ko siya. Pero ako ang pipili ng makakasama ko sa buhay. Kahit hindi niyo gusto si Mandy, makakasama ko pa rin siya. Sige, bahala ka. Makasama mo kung sino ang gusto mo. Pakasalan mo kung sino ang gusto mo. Hindi ko na pakikialaman. Jake, narinig mo ba yun? Pumayag na rin si Mr. Lane Sr. na magkasama tayo. Pumayag ka na. Hindi ba't mas gusto mo si Lily? At umaasa kang mapunta ako sa kanya? Sa tingin mo ba karapat-dapat ka kay MS, White? Hindi dapat ganito. Iba sa inaasahan ko. Jake, hinintay kita nitong mga nakaraang taon. Ayaw mo na bang maging tayo? Paano naman hindi? Ang galing. Alam kong para sa isa't isa tayo. Matagal ng hiling, natupad na rin sa wakas. Pero bakit si Jake? Mukhang malungkot pa rin. Sige na, tagay para kina Jake at Mandy. Naway laging mahanap ng tunay na pag-ibig ang daan. Tagay! Congrats, Mr. Lane. Pagkatapos ng lahat ng hirap nitong mga taon, sa wakas ay naging opisyal na kayo ni Mandy. Sa wakas ay binigyan na ni Mr. Lane Sr. ng basbas. Parang nananaginip pa rin si Jake. Hayaan nating ma-enjoy ng bagong kasal ang sandali. Totoo yan. Bihira siyang pumayag ng ganito. Kung ako ang tatanungin, siguradong nahirapan si Lily ngayon. Dati, si Mr. Lane Sr. ang pumagitna kina Jake at Mandy. Kaya may kaunting pag-asa pa si Lily. Pero ngayon, siguradong wala na siyang pag-asa. Tama. Taya ko, umiiyak si Lily mag-isa ngayon. Kung ako yan, iiyak din ako. Pagkatapos ng lahat, ibinigay niya talaga ang lahat niya kay Jake, nitong nakaraang 3 taon. Naaalala mo ba noong sinabi ni Jake na nami-miss niya ang pagkain? Mula sa bayan niya, nagpunta siya doon mag-isa, at gumugol ng mahigit 1 buwan para matutunan kung paano gawin yun. Masarap ba ang lasa? Natutunan ko iyan para lang sa'yo. At noong isang beses, nagpakalasing si Jake ng husto dahil sa kung anong dahilan. Hindi man lang nagreklamo si Lily. Inalagaan niya siya buong gabi, pati na ang kalat sa katawan niya. Wow! Ginawa lahat yan ni Lily para kay Jake. Bakit siya binabanggit ngayon? Pampasira ng mood. Talagang ibinigay ni Lily ang lahat para kay Mr. Lane. Maganda siya at maganda ang hubog ng katawan niya. Higit pa sa maganda. Ang hubog ng katawan at ang mukha niya ay kahanga-hanga. Nakilala ko siya ng ilang beses at nahuhumaling na ako. Jake, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin siya? Dahil hindi mo na siya gusto, sumpa ko, ilang gabi lang ang kailangan ko. Jake. 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 Paumanhin. Hindi ko ba sinabi na puputulin ko ang dila mo? Kung babanggitin mo ulit si Lily. Jake. Jake. Umalis ka. Jake.
Ano? Tuloy ang inom. Ngayon ang araw na opisyal kaming nagkasama ni Mandy. Sino mang hindi inom ay hindi ako nirerespeto. Inom. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka. Lily. Masakit ang dibdib ko. Lily. Lily. Alam kong hindi ka pa rin nakakawala. Mahal mo pa rin ako. Jake, dahan-dahan. Masakit. Mandy. Jake, Umalis ka na. Lumayas ka na lang. Wala ako sa mood. Jake, huwag kang magalit kay Lily dahil sa akin. Matagal na siyang nasa tabi mo. Siguro iniisip niyang pag-aari ka niya. Siguradong masasaktan siya kapag nakita niyang inaalagaan mo ako. Tama na. Hindi, gusto kong manatili sa tabi mo. Papayagan mo ba akong manatili? Kung bababa ako dyan at kukunin ko ang bracelet mo. Wow, huwag kang mayabang. Ang taas-taas dyan. Kung hindi ka mamatay sa pagkahulog, malulunod ka naman. Kaya o hindi, Kahit ano pa ang gusto mo. Nabaliw ka na ba? Pwede kang mamatay, alam mo yan. ngayon, papayagan mo na ba akong manatili sa iyo? Galing kay Lily to. Sabi niya, akin naman talaga to. Nag-sorry pa nga siya sa akin, na hindi niya dapat inagaw ang pagmamahal mo noong wala ako. Ngayong bumalik na ako, ibinabalik ka niya sa akin. Talaga bang sinabi niya yan? Ngayong wala na si Lily, kailangan maniwala sa akin si Jake sa lahat ng sasabihin ko. Oo, sobrang lamabis siya at basta ka na lang niya binablock. Napakabuti mo sa kanya. Jake, ano na bang nangyayari sa'yo? Hindi ba't siya ang pinakakinamumuhian mo? Nakadikit siya sa'yo araw-araw, at naiinis ka na doon. Hindi ka ba natutuwa ngayon na umalis na siya? Pero hindi ako natutuwa. Jake. Jake, may nakakita kay Lily na umuwi. Kaya talagang iniiwasan niya ako. Puntahan mo siya. Huwag kang magalit sa kanya. Huwag mo siyang sisihin. Nawalan ako ng kontrol sa ospital. Nasaktan ko siya. MS White. MS White, nalagpasan mo na ang pagsubok ng kidlat. Ano na ang plano mo ngayon? Naresolba na ang karma. Wala nang dahilan para manatili ako. Kapag nabura ko na ang lahat ng bakas ng 3 taon, na ginugol ko sa tabi ni Jake, babalik na ako sa kabundukan. Sige. Bakit ngayon ka lang pumunta sa akin? Galit talaga ako ngayon. Mr. Lane, nasusunog na. Lumabas ka, mamatay ka sa sunog. Lily.
Lily, magiging okay ka lang. Ayos lang yan. Huwag ka nang tumingin, Mr. Lane. Masyadong malaki ang apoy. Umalis na siguro si MS White. Imposibleng hindi niya mapansin yan. Tama ka. Wala siya sa bahay. Siguradong nagtatago siya sa kung saan. Hinihintay akong hanapin siya. Hahanapin ko siya. Nakita ko na siya. Hindi. Hindi siya yun. Hindi ako makalakad. Hindi ko magawang lumapit doon. Ikaw na lang. Ginoong Lane. Sige na. Malaki ang sunog. Hindi na makilala ang katawan. Iyon ay, hindi siya yun. 'Di ba? Hindi pa siya umuwi. Hindi naman siguro malaking coincidence. Ano? Nagalit lang siya sa akin. Hinihintay niya akong sunduin siya. Pinilit pa niyang makuha ang loob ni Grandpa, para lang mapangasawa ko. Tama, gusto niya akong pakasalan. Lily. Panalo ka. Ang pagiging mahirap suyuin. Gumana sa akin. Pupuntahan kita. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Ginoong Lane. Nakikiramay ako. Ginoong Lane, kaya mo palang uminom. Halika na, makakapirma lang tayo ng kontrata kapag natapos mo yan. Hindi na ako makainom. Inumin mo. Ako na ang iinom para sa kanya. Okay lang. Ayos lang ako. Ginagawa ko naman to para sa'yo. Bilisan mo't kumain. Pinaghirapan ko to. Pick 2. Peke lahat to. Ginoong Lane. Paano naman magiging siya to? Ha? Mukha ba akong madaling malinlang? Dalhin niyo ako sa kanya. Ginoong Lane. Si Lily ay wala na. Dalhin niyo ako kay Lily. Dalhin niyo ako sa kanya. Nagsasalita ako sa inyo. Dalhin niyo ako sa kanya. Ngayon na. Ginoong Lane. Aksidente lang yun. Huwag kang ganyan. Mag-aalala si Mandy. Mag-isa na lang ako pupunta. Jake. Nalutas na ang karma. Tapos na ang ating kapalaran. Hindi niya ako makikita. Kahit nasa harap niya pa ako. Jake, baka hindi na mahalaga kay MS White ang ginawa mo sa kanya. Pero ako, oo. Hindi ba siya ang tagapagmana ng mga show? Kailan siya bumalik? 3 araw na.
Lolo, sino po ang babae sa litratong ito? Siya ang isang napakahalagang tao. Dahil sa kanya, ang pamilyang Shaw ay may dahilan para umiral. Tandaan mo, kung sakaling magpakita siya sa iyo isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, kailangan mo siyang makilala. Manatili sa kanyang tabi. At protektahan siya gamit ang iyong buhay. Naiintindihan mo ba? Opo. Ginoong Shaw, nakatitig ka na naman sa litratong iyan. Binibini, paano po kayo nakapasok dito? Magiging okay lang si Lily, dapat ay okay siya. Yung sunog, isa lang iyong palabas. Ginagamit lang niya yon para takutin ako. Pero hinanap ko na ang bawat posibleng lugar na naisip ko. Hindi ko pa rin siya mahanap. Saan pa kaya siya nagtatago? Nahanap mo siya? Nasaan siya? Dinala mo na ba siya pabalik? Talaga. Paano mo kaya siya nahanap? Ang galing niyang magtago. Sa pagkakataong ito, talaga siyang nadismaya sa akin. Siguro nagtago siya sa lugar na hindi mahahanap ng kahit sino. Pinarurusahan niya ako. Tulungan mo akong mag-isip. Saan pa kaya siya? Tama, sa lugar ni Lolo. Sigurong nagtatago siya kay Lolo. Ano? Sa tingin mo ayaw niya akong makita. Hindi maaari. Hindi siya nagalit sa akin ng ganito katagal. Babalik siya para sa akin. Gagawin niya ang lahat para sa akin. Lumabas na ang autopsy report. Malaki ang sunog. Wala siyang oras para tumakbo at ang Tumahimik ka. Ginoong Lane, tanggapin mo na. Tumahimik ka. MS White. Sabi ko tumahimik ka. Hindi na siya babalik. Mabuhay. Huwag kang bumati. Ano itong lahat ng ito? Ha? Sino ang nagpahintulot sa inyo na ilagay ang mga ito dito? Jake, anong ginagawa mo? Hindi ka nararapat na nandito. Umalis ka. Ginoong Lane, pakikalma po. Nanggugulo ka kay Lily. Sabihin mo. Nakasinungalingan lang itong lahat na ginawa mo. Patay na siya. Nagpapanggap pa rin siya. Saan siya nanggaling dati? Ito ang nagpapakawili. Ano ang silbi ng pagpunta kung hindi natin makikita siyang umiiyak at nagluluksa na parang tapos na ang buhay niya? Nandito lang ako para sa drama. Patay na si Binibining White, kaya malamang si Jake ang pinakamasakit ngayon. Lagi siyang nagpapakataas at nagpapakalakas. Ngayon, tiyak na nalulunod siya sa pagsisisi. Mabuti. Nararapat lang sa kanya yan. Sa totoo lang, si Binibining White ay maganda at may magandang hubog. Hindi na natin siya muling na-enjoy. Sayang. Sinasabi mo bang nasubukan mo na siya? Gusto mong malaman? Pinapunta ako ni Jake para samahan ka. Hindi ko maiiwasan, pero mahirap tanggihan ang hiling ni Ginoong Lane. Kaya, Ibig sabihin ba nito tinutulungan ko si Jake? oo naman. Hindi mo lang siya tinutulungan, kundi malaking pabor na rin ang ginagawa mo sa kanya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kapag tungkol kay Jake, napakagigili niya. Ginagawa niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Halos sumuko na ang likod ko. Hindi. Ginoong Lane, nagbibiro lang ako. Hinto.
Anong sinabi mo? Anong ginawa mo sa kanya? Nagbibiro lang ako, hinto. Ginoong Lane, wala akong ginawa noong araw na iyon, noong gabing iyon. Pagkatapos niya akong sipin, umalis siya, wala akong ginawa sa kanya. Sige, kung gayon. Anong problema? Kailangan mo ba ng tulong ko? Talaga bang iniisip mong gagawin ko ang lahat para sa kanya? Makinig ka sa akin. Wala akong ginawa. Humingi ka ng tawad sa kanya. Pasensya na, pasensya na. Walang kwenta to. Patay na siya. Para saan pa ang lahat ng to ngayon? Hindi mo siya inalagaan noong buhay pa siya. Hindi mo man lang naisip na protektahan siya. Tama, karaniwan, dumadagsa sa'yo ang mga babae. Bakit naman siya magmamalasakit sa babaeng nakadikit lang sa kanya? Nagmamalasakit ako sa kanya. Umalis ka agad. Maaari mo akong isisi sa lahat. Pero hindi ko aminin to. Jake, anong ginagawa mo? Walang makakakuha sa kanya mula sa akin. Kahit mamatay siya, mananatili siya sa tabi ko. Ikaw. Jake, huminto ka dyan. Bitawan mo ko. Bitiwan mo nga ako, Jake. Hindi na kita iiwan muli. Kailanman. Talagang hindi. Hindi ito tama. Hindi ito ang lasa. Hindi ganito ang ginagawa ni Lily. Walang gumagawa nito na tulad mo. Lumabas ka. Huwag mong gambalain si Lily at ako. Magagalit si Lily. Ginoong Lane, nagpadala lang si Ginoong Shaw ng recording. Sinasabing galing ito kay Binibining White para sa'yo. Alam mo, hindi naman talaga ako umakyat sa bundok. Nagsinungaling ako kay Jake, para lang subukan kung isusugal niya lahat para iligtas ako. Isusugal mo ang buhay mo para kay Jake. Pero si Jake, handang isugal ang buhay niya para sa akin. Noong mga panahong iyon, sinadya kong umalis ng bansa. At pinaghintay ko siya ng ilang taon dahil alam ko, na gusto lagi ng mga lalaki ang hindi nila makuha. Mga tanga na tulad mo, dapat matagal nang sumuko. Noong mga panahong iyon, ipinadala sa iyo ni MS White ang recording na ito. Gayunpaman, binura ito ni Mandy. Hindi ko alam kung paano nakuha ni Caleb ito. Papasukin niyo ako. Anong nangyayari? Mr. Lane, si MS, yan po ito. Jake, maibabalik mo ba ang abo niya? Natatakot ako. Sobrang takot na akong makakita ng patay araw-araw sa bahay. Nakakadiri ang pagpapanggap mong kaawa-awa. Ano? Hindi ka naman talaga umakyat sa bundok. Nagsinungaling ka sa akin ng sinadya. Hindi ka bumalik ng bansa para sa akin, dahil lumitaw si Lily sa tabi ko, at nakaramdam ka ng banta. Natakot kang kunin niya ako sa'yo, at sirain ang mga plano mo, kaya ka bumalik. Gusto mong mawala siya. Sinabi ba iyan sa iyo ni Lily? Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi siya titigil. Kahit patay na siya, gusto niyang paghiwalayin tayo. Jake,
Bakit mo ako sinaktan? Para makasama ka, napakarami ko ng pinagdaanan. Pero sinaktan mo pa rin ako. Dahil ba sa kanya, di ba? Si Lily, puro pandaraya lang ang ginagawa para mapasaya ka. Gusto kanyang makuha sa pagpapanggap na inosente. Isa siyang manlolokong puta. Niloko mo ako ng husto nitong mga taon na ito. Jake, ano ang mali kong nagawa? Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kaya kung magbago, gagawin ko ang lahat. Mahal na mahal kita. Natatakot akong mawala ka. Magkababata tayo. Siya yun, yung puta. Pinalitan niya ako noong wala ako. Hindi mo napansin kung paano siya lumapit sa iyo. Mayroon siyang mga lihim na pakay. Ayokong saktan ka niya. Patay na siya, tapos na yun. Huwag mo siyang isipin. Binigyan tayo ng basbas ni Ghislaine Sr. Hindi ba ito ang gusto mo sa simula pa lang? Jake, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, patawarin mo ako. Ako ang mahal mo. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Talaga? Ano ang plano mong gawin? Magaling ang pagganap mo. Noong mga panahong iyon sa ospital, pinagbintangan mo si Lily gamit ang mga bubog para magmukhang mas malalim ang sugat mo kaysa sa totoo. Gayunpaman, ang sugat na idinulot mo sa kanya ay malalim hanggang buto. Masyado kang pinagaan. Gusto kong maranasan mo lahat ng sakit na pinagdaanan niya. Simula sa kamay na ito. Mga gwardiya. Jake, ano ang nangyayari? Jake, Hindi ba mahilig kang magpanggap na biktima? Makukuha mo ang iyong gusto. tulong. Mayroon bang tutulong? Nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Jake, pakiusap. Huwag mo akong saktan. Pakiusap. Ito ang utang mo kay Lily. Bayaran mo ito ng 10 beses. Jake, magbabayad ka para dito. Tigil. Pakiusap. Tumigil ka. Pakiusap. Mula ngayon, ayokong makita siya ulit. Opo. Lily, anong tinitingnan mo? Gusto kong kainin yan. Nagbago ang isip ko. Masaya naman dito. Hindi na ako babalik sa bundok. Pero sa tingin ko, kailangan mong magsikap. Ilang araw ka lang dapat kasama ko. Ngayon, mukhang kailangan mo akong samahan. Sa susunod na 100 taon. Opo, Lily. Ito. Iyan. Itong hanay na ito. Gusto ko lahat yan. Anong problema? Wala sa budget. Hindi maganda. Bigyan mo ako ng iba. Sa tingin ko may kulang. Iniis mo ba si Jake? Mas masaya ako nang wala ang taong yon. Buhay pa si Lily? Jake, hawak ko na ang sitwasyon mo ngayon. Jake, kakaiba talaga.
Pinapahanap mo ang pamilya ni Lily. Alam mo ba ang nangyari? Ginawa na namin ang lahat. Kalimutan mo na ang pamilya niya. Hindi namin mahanap ang anumang tala tungkol sa kanya. May, walang tala tungkol sa kanya. Wala akong nahanap. Hindi siya umiiral sa mga tala ng sistema. Para siyang biglang lumitaw. Siguro. Wala siyang pamilya. Hindi, lahat ay nag-iiwan ng bakas. Tulad ng paaralan, internships, at trabaho, habang lumalaki sa lipunan, dapat mayroon kang kahit anong tala, pero si Lily. Walang tala tungkol sa kanya. Bigla siyang lumitaw 3 taon na ang nakalipas at lumapit sa'yo. Hindi mo napansin kung paano kanya nilapitan. Mayroon siyang masamang balak. Ayokong saktan kanya. Lumapit siya sa iyo at iginiit na manatili sa tabi mo. Dahil may nagtulak sa kanya. Nakuha na niya ang layunin niya, kaya Sinasabi mo na. buhay pa si Lily. Umalis lang siya nung nakuha na niya ang gusto niya. Ginoong Lane. Buhay siya. Hello. Harry, buhay si Lily. Naririnig mo ba ako? Halika na, hanapin mo siya. Jake. Pasensya na, hindi ako makakapunta. Anong problema? Naglalakad lang kami ni Ben, at tinamaan kami ng kidlat. Malamang hindi pa siya gising. Jake, ano ba ang nagawa namin para maranasan ito? Ibaba ko na ang tawag. Magpapa-injection ako. Dahan-dahan lang. Ginulo mo ako. Akala mo ba basta ka na lang makakaalis? Hindi magiging ganyan kadali. Buksan mo. Hello. Jake Lane, anong ginagawa mo? Nasaan si Lily? Nagtatago ba siya rito? Jake, ano bang pinagsasabi mo? Nawala na siya. Buhay siya. Alam mo rin, di ba? Lily, lumabas ka na ngayon. Hindi ito nakakatawa. Nagagalit na ako. Wala siya rito. Dapat ka nang umuwi. Huwag kang magpalaki ng ulo. Hindi ka minahal ni Lily. Hindi mo kailangang makonsensya tungkol sa kanya. Hindi mo kailangang sumigaw na parang baliw dito. Wala siyang pakialam. Nagsisinungaling ka. Mahal niya ako. Mahal na mahal niya ako. Gagawin niya ang lahat para sa akin. Walang nagmamahal sa akin ng higit pa sa kanya. Talaga. Talagang baliw ka na. Tumalon ka sa ilog para kunin ang bracelet ni Jake para lang makasama siya. Maaari kang mamatay sa lamig. Okay lang. May ginagawa ako para sa kanya. Eto ka na naman. Lagi na lang para sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan. Yung mayabang, mapagmataas, at nakakakilabot na lalaki. Worth ba ng pagmamahal mo? Hindi ko siya mahal. Hindi ko nga siya gusto. Hindi ito tungkol sa pagkakagusto o hindi pagkakagusto sa kanya. Ito ay pagwawalang bahala. Para sa akin, parang patak lang siya sa karagatan. Hindi siya mahalaga sa akin. Kung gayon, bakit ka nananatili sa tabi niya? Tahimik. Ito ay isang lihim. Malapit na itong matapos. Akala mo maniniwala ako sa'yo. Kung sasabihin mo yan, ginawa niya ang lahat. Oo. Tumalon siya sa dagat, pumunta siya sa bangin dahil sa kung anong dahilan. Halos mamatay siya sa lamig sa bundok.
Talagang napakarami na niyang ginawa para sa iyo. Pero kahit gaano pa karami ang ginawa niya para sa iyo, hindi ka niya mahal. Naiintindihan mo ba? Pero kahit gaano pa siya nagpakabuti sa'yo, hindi ka niya mahal. Naiintindihan mo ba? Sawa na si Lily. Ayaw niya sa'yo, bastos kang ulol. Hindi ka ba nandoon noong araw na yon? Bakit patuloy mo pa ring niloloko ang sarili mo? Lily, mahal mo si Jake. Tapos iiwan mo siya. Hindi ko siya minahal. Galing sa akin ba ang mga ito? Ang black card, ang mga alahas, at ang mga designer bag na ibinigay mo sa kanya. Wala siyang ginamit ni isa sa mga ito. Wala siyang pinahahalagahan mula sa'yo. Wala siyang anumang nararamdaman para sa'yo. Ito ang lahat ng bagay na pinabalik niya sa akin sa'yo. Itago mo ang mga ito, kung gusto mo. Kung hindi, sunugin mo na lang lahat. Nagmamakaawa ko sa'yo. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Tulungan mo ako. Hindi ko dapat siya minahal ng basta-basta at naging mayabang. Magbabago ako. Hindi na kailangan. Wala na siyang pakialam. Alam ko. Sa pagkakataong ito. Lubos ko siyang binigo. Hahanap ako ng paraan para mapatawad niya ako. Sky. Mom, Mabuting bata, natapos mo na ba ang homework mo? tapos na po. Magaling. Isang milagro. Bumalik na sa normal ang immune system niya. Hindi ka panipaniwala ito. Anong ibig mong sabihin? Kusa nang gumaling ang leukemia ni Sky nang walang anumang gamutan. Lily, salamat. Walang anuman. Jake, sa wakas napunta ka para sa akin. Nagkamali ako. Kung magtatagal pa ako dito, mamamatay ako. Pakisama mo ako pabalik. Humihingi ka ng tawad kay Lily. Hindi siya patay. Buhay pa siya. Sabihin mo sa kanya na naligaw ako ng landas dahil sa'yo. Kaya ko siya nasaktan. Naririnig mo ba ako? Ano ang nakakatawa? Bakit nandito ka pa rin? Bakit ako hihingi ng tawad? Kasalanan mo ang lahat. Kasalanan mo lahat to. Ganun ba talaga kahalaga sa'yo si Lily? Bigla na lang sumulpot ang babaeng to. Ginawa lahat para sa'yo, at ayaw pang umalis. Talaga bang ganun siya kahalaga? Hindi ka ba nagtaka kung bakit basta na lang niya ginawa lahat yun para sa'yo? At ibigay pa ang buhay niya para lang sa salita mo. Hindi siya ordinaryo. Hindi ito patas para sa akin. Mahal mo rin naman ako, di ba? Umalis siya sa'yo kasi nakuha na niya ang gusto niya. Hindi mo ba ako mabigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi siya umalis sa akin. Nabitawan ko siya nang hindi sinasadya. Makinig ka. Makakasama ko siya hanggang tumanda. Magkasama tayo habang buhay. Masyado kang inosente. Hindi mo mapapanatili si Lily. Hindi siya ordinaryong babae. Ang mga lalaking mayabang na tulad mo, hindi kailanman maiintindihan. Makinig ka sa akin. Hindi ka niya mahal. Hindi naman tumatagal ang tingin niya sa'yo. Lagi kanyang tinitingnan na parang naaawa. Parang tumitingin sa puting o tuta. Wala siyang kahit kititing na romantikong interes sa'yo. Kaya hindi siya nag-alala, kahit ano pa ang gawin mo sa kanya. Hindi na siya babalik sa'yo. Nasaan siya?
Ang hirap pala para malaman ko to. MS, White, kakaiba ka talaga. Mr. Stone, may bisita po. Hindi ko ba sinabing walang bisita ngayon? Paalisin mo sila. Opo. Sino ka? Narinig ko na bastos ka kay MS, White. Anong nangyari? Nagpadala ako sa'yo ng litrato. Alamin mo kung kailan yun kinuha. Hoy, hello, Mr. Lane. Anong balita? Narinig ko na babaliw ka na raw kay Lily o kung ano man. Seryoso ka ba? Nahulog ka na ba kay Lily na parang desperado? Hindi lang basta gusto si Lily. Mahal ko siya. Mr. Lane, nahanap ko ang huling tawag ni MS, White. Ito ay kasama ang lolo mo. Mr. Lane, tumigil po kayo. Si Mr. Lane Sr. ay nasa kama na. Lolo, hindi patay si Lily. Alam mo ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Walang dahilan. Hindi ka karapat-dapat kay MS, White. Sumuko ka na dito. Magkabalikan kayo ni Mandy. Hindi. Alam mo kung nasaan siya. Nagmamakaawa ako sa'yo. Sabihin mo sa akin. Mahal na mahal mo siya. Hindi mo ba gusto na magkasama kami? Sumuko ka na lang. Walang pag-asa para sa inyong dalawa. Lolo. Alam kong galit ka sa akin. Kasalanan ko na hindi ko pinahalagahan si Lily. Pero natanto ko na ang pagkakamali ko ngayon. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umalis ka. Lolo. Pasensya na. Okay lang. Bata pa siya. Nga pala, may kailangan ka ba sa pagkakataong ito? Hindi, bumisita lang ako sa inyo. MS, White, wala akong pinagsisihan matapos kitang makita muli. Nahanap ko na. Nahanap ko ang pinagmulan ng litrato. Kumusta ang progreso? Walang espesyal. Isang litrato lang. Bukod sa pagiging luma na, wala itong espesyal na halaga. Kaya, tinatayang kailan ito kinuha. 100 taon na ang nakalipas. Dati marami pang ganitong lumang litrato. Bakit? Ang babae ba sa litrato ay mahalaga sa'yo? Siya ang aking kasintahan. Imposible yan. Mr. Lane, huwag mo akong biruin. Siya. Salamat. Dito po kayo. Ipapadala na ang bayad sa pag-appraise sa account mo. Sige. Mga kolektor, ngayong gabi, bubuksan natin ang isang nakatagong kwento na hinabi sa sutla at pilak. Ang may-ari ng maitim na berdeng seda na tradisyonal na damit ay isang socialite mula isang siglo na ang nakalipas, ang sikat na si Lady Goldstein. Ang damit na ito ay ang natitira na lamang ng misteryosong socialite. Ang panimulang bid ay 8 milyong piso. 10 milyong piso. 20 milyong piso. 100 milyong piso. Si Jake ay nagbid ng 100 milyong piso. May iba pa? May nagbid na.
Ang malaking tycoon, si Caleb Shaw, ay nagbid na. Tumigil ka dyan. May maitutulong ba ako sa'yo, Jake? Ibigay mo sa akin. Ano? Ibigay mo sa akin ang damit. Jake. Hindi kinukuha ng isang gentleman ang mga bagay na pinahahalagahan ng iba. Kung talagang nagustuhan mo ito, dapat ay ipinahayag mo na lang sa auction. Hindi dito, mukhang malungkot at nagpapalimos ng awa. Hindi mo kailangan yan. Para sa'yo, isa lang itong koleksyon na madali mong ipagpalit. Ibigay mo sa akin. Sabihin mo lang ang kondisyon. Nagkakamali ka. Mahalaga ito sa akin. Talagang nagugustuhan ni Binibining White ang damit na ito. Binibining White. Nasaan siya? Tama ang hula mo. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Saan mo siya tinatago? Ikaw ba ang kumuha sa kanya palayo sa akin? Paumanhin. Nawalan ako ng kontrol. Pakiusap, tanungin mo si Lily. Pakiusap, makipagkita si Binibining White sa akin minsan. Pakiusap. Luluhod ba ako? CJ. Luluhod ako. Magandang suntok. Magpatuloy ka. Magpatuloy. Isipin mo na tinutulungan mo siyang ilabas ang kanyang sama ng loob. Kapag tapos ka na, ibalik mo siya sa akin, okay? Wala ka ng pagkakataon. Ano ang ibig mong sabihin? Nasaan si Lily? Dalhin mo ako sa kanya. Dalhin mo ako doon. Hindi ba si Jake yan? Ano na naman kaya ang pinagsasabi niya? Ewan, simula nang mamatay si MS White parang nawawala na siya sa sarili. Hindi ba ito ang gusto niya? Labis niya itong pinahiya at sinaktan. Hindi ba niya sinusubukang paalisin siya? Anong ginagawa niya ngayon? Nabaliw na siya. G-Lane. Scene. Lily. Buhay siya. Pero ayaw niya akong makita. Hindi ko siya mahanap. Wala na akong paraan para makita siya ulit. G-Lane, biglang inaatake ng Shaw Group ang kumpanya natin. Patuloy na bumababa ang presyo ng stocks natin. Malapit na tayong malugi. G-Lane, kailangan mong ibalik ang sarili mo. Ginagawa ito ni Caleb para ipaghiganti si Lily. Nararapat lang sa akin yan. Talaga. Scene. Sa tingin mo, minahal ba talaga ako ni Lily? Hindi niya pinahalagahan ang mga binigay ko sa kanya. Nasaktan ko siya ng sobra. Pero hindi pa rin siya umalis sa akin. Sabi ng lahat dahil hindi niya ako mahal. Kaya hindi siya nag-alala. Sa tingin mo rin, hindi niya ako minahal. Tama. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, hindi mo siya minahal. Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo gugustuhin saktan sila. G-Lane, saan ka pupunta? May gagawin lang. Isang bagay na makakatulong para makita ko si Lily. G-Lane. Masamang balita, G-Lane Sr. May nangyari kay G-Lane. Tara na. Hindi ba niya sinabing huli na ang pagtulong niya kay Jake? Blinok niya pa nga si Jake. Akala ko rin seryoso siya. Pero nung nagkaproblema si Jake, ibinigay niya ang buhay niya para umakyat sa bundok at iligtas siya. Halos mamatay na nga siya. Kung may mangyari sa akin, siguradong pupunta si Lily para makita ako. Lily. Hanggal ka. Alam mo ba ang ginawa mo? Halos mamatay ka na, alam mo ba?
Gusto ko lang siyang makita. Sino? Siya? Ano ang hindi mo maintindihan? Sinabi niyang hindi na niya ako makikita ulit. Pero noong nasa panganib ako sa bundok, agad siyang pumunta. Kaya naisip ko, kung mapapahamak ulit ako, baka pumunta siya ulit. Nagkakamali ka. Nagkamali ba ako? Hindi siya pupunta. Hindi siya matatakot, lalo na't susuko sa'yo. Magbihis ka na. Dadalin kita para makita siya. Lolo, nasaan ito? Hindi ko alam na may ganitong lugar pala ang Lane Manor. Ngayong ganito na ang nangyari, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Sa madaling salita, pagkatapos kong mamatay, ang pinakamalaking tungkulin ng pamilyang Lane ay mapapasa iyo. Lolo, ano po ang sinasabi ninyo? Pumasok ka. Hindi mo ba gustong makita si MS White? Sila ay pawang si MS White. Ito, Hindi ka nagkakamali. Hindi naman talaga siya tao sa simula pa lang. Isa siyang immortal na iniwan ng kanyang makamundong katawan. Halos mamatay ako sa tagutom noong bata pa ako. Iniligtas niya ako. Mula noon, kami ng mga Lane ang naging mga tagatulong niya. Naglingkod ako sa kanya ng 15 taon. Ngayon, ikaw na ang susunod. impossible. Paano siya magiging? Kaya pala ganoon mo siya nagustuhan at iginalang. Kaya pala ang isang mahina ay nakapagligtas sa akin sa bundok. Kaya pala, kahit hinanap ko siya ng todo, nalaman ko na maliban sa 3 taon nating pagsasama, halos wala siyang bakas na iniwan sa mundong ito. Sumuko ka na. Ang pagiging tagatulong niya ay nangangahulugan din ng paglilingkod sa kanya. Hindi. Ano naman kung hindi siya tao? Pero hindi kanya mahal. Mahal ako ni Lily. Lolo, alam mo ba kung gaano karami ang ginawa niya para sa akin? Oo, syempre, alam ko. Pero hindi dahil mahal ka niya, dahil binabayaran niya ang kanyang karmic debt. Karmic debt. Nailigtas mo ang isang maliit na sorrow nung bata ka pa. Inalagaan mo ito ng mabuti, pero yun pala ay si MS White sa kanyang tunay na anyo, sugatan. Kaya, may utang siya sa'yo. Para bayaran ka. Ginawa niya ang lahat ng iyon para sa'yo. Wala siyang romantikong damdamin sa'yo. Hindi. Impossible. Palagi kanyang pinapakinggan, pero pag-isipan mong mabuti. Nagpakita ba siya ng romantikong damdamin sa'yo? Hindi siya namumula. Sa harap ko. Hindi siya kinakabahan sa harap ko. Palagi siyang kalmado ang ekspresyon. Hindi siya nagpakita ng pagbabago. Ito ba ang gusto mo? Hindi naman sa hindi siya makapagpahayag. Sadyang hindi ka lang niya mahal. Hindi ako naniniwala. Gusto kong makita si Lily. Kailangan ko siyang makita mismo. Ngayong nabayaran na ang utang, tapos na ang koneksyon. Sa buhay na ito, hindi mo na siya makikita muli. Kaya, Jake, sumuko ka na. Hindi ako naniniwala. Napababayaan mo lang akong mamatay dito. Jake, hindi ka pa ba handa? Naghihintay na ang bride. Masaya ka ba talaga? Magsisimula na ang seremonya. Bilisan mo at pumunta ka na.
Pakisuyo, lumapit ka ng kaunti sa bride. CJ. Mandy, Jake, pumayag na rin si Mr. Lane Sr. sa kasal natin. tama. Sa wakas. Magkasama na tayo. Ngayon, maaari nang ipagpalit ng bride at groom ang mga singsing. May kakaiba. Sa tingin ko. May nakalimutan ako. Jake, Sir, isuot mo ang singsing sa bride. Jake, alagaan mo si Mandy simula ngayon. Hindi mo siya dapat pagmalupitan. Oo, huwag mong bulihin si Mandy. Jake, masaya talaga ako para sa'yo. Sa wakas, magkasama na kayo. Jake, hinintay ko ang araw na ito. Mahal, gising ka na, maghilamos ka na at mag-almusal. Kumain ka na. Mahal, ang galing mo. So, Jake, magkaka-baby na tayo. Dahan-dahan lang. sobrang saya ko lang. Halika na, uwi na tayo. Jake, ano ang tinitingnan mo? You. Wala. Pakiramdam ko nakita ko na siya dati. Talaga. Baka siya ang ex-girlfriend mo. Impossible, ang minahal ko lang. Ay ikaw. Ako rin. Ginoong Lane, talagang mahal mo ang asawa mo. Isinasama mo siya kahit saan. Si Ginoong Lane po ito. Maupo ka rito. Ginoong Lane. Hayaan mong mag-toast ako para sa'yo. Magkakilala kayong dalawa? Ginoong Lane, hindi magandang tingnan ang pagtitig mo sa kasintahan ko. Hindi ako nakatitig. Ginoong Xiao, bakit hindi mo siya ipakilala sa amin? Ako si Lily. Ako ang kasintahan ni Ginoong Xiao. Dahil magkakasama naman tayong lahat, mag-toast tayo. Mandy. Ang kasintahan ni Caleb. Nakilala mo na ba siya dati? Hindi. Bakit? Kanina ka pa nakatitig sa kanya habang kumakain tayo. Huwag mong sabihin na ikaw. Pigilan mo yan. Sa puso ko, ikaw lang mahal. Maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Halika na. Alalahanin mo yan. Bilisan mo. Sino ka? Bilisan mo. Subukang alalahanin. Dali. Ikaw. Bilisan mo. Wala ng oras. Kailangan mong alalahanin. Masama ba ang panaginip mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako.
Jake, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mahal na Diyos, pakiusap protektahan ang ina at ang anak. Mahal na Diyos, protektahan silang dalawa. Mukhang ang pagmamahal sa isang tao ay talagang nakakapagpabago ng isang tao. Kailan pa naging maalalahanin si Ginoong Lane? Well, magiging ama na siya ngayon. Nananatili si Mandy sa tabi mo sa loob ng 3 buong taon, hindi ka iniwan. Ano ang sinabi mo? Kasama ko siya sa loob ng 3 taon? Oo, marami nang nagawa si Mandy para sa iyo sa loob ng 3 taon na ito. Anong problema? Hindi. Mali ang sinasabi mo. Jake, kumalma ka. Magiging tatay ka na agad. Bakit ka ganyan? Jake, Lolo, hindi ba't si Mandy ang pinakaayaw mo? Sabi mo makitid ang isip niya at tinutulan mo ang pagsasama natin. Pinilit mo pa siyang magpunta sa ibang bansa. ano ang sinasabi mo? Gusto ko naman si Mandy. Dagdag pa, 3 taon na siyang nasa tabi mo. Kailan siya nagpunta sa ibang bansa? Ginoong Lane, tigilan mo na ang pag-iisip ng kung ano-ano, okay? Nasa silid pang anakan pa si Mandy, huwag kang mag-isip ng malalim. Kailan mo nakilala si Mandy? Bakit parang ang lapit niyo sa isa't isa? Jake, nag-iisip ka na naman ng malalim, di ba? Sino ang ama ng sanggol? Ako. Dapat mong tandaan. Subukan mong alalahanin. Bilisan mo. May mali. May nakalimutan yata ako. Jake, huwag kang umalis. Ayaw mo na sa anak natin. Anak mo to, ayaw mo ba siyang yakapin? Huwag kang umalis. Pakiusap. Para sa akin at para sa anak natin. Huwag kang umalis. Pinapayuhan kita na huwag gawin yan. Ikaw. Ano ang alam mo? Magtiwala ka sa akin. Manatili ka rito. Manatili ka sa asawa mo at sa anak mo. Mamuhay ng masaya. Magandang bagay para sa'yo. Hindi. Nagsisinungaling ka sa akin. Pero may pagpipilian ka ba? Kung bubuksan mo ang pintong yan, hindi mo matatanggap ang katotohanan. Jake, halika rito. Halika tingnan ang ating sanggol. Napakaganda niya at kamukha mo. Pababayaan mo ba siya? Ang pagbukas ng pintong yan ay walang maidudulot sa'yo. Wala kang mababago. Pero, kailangan ko itong gawin. Huwag. Dumating ka pa rin. Ang nasa labas ba ay isang panaginip na ginawa mo para sa akin? Hindi mo gusto. Hindi ko gusto. Bakit mo ito ginawa? Para saan? Sige na nga, gusto ko lang putulin ang ating utang na karma.
Ito ba? Ang tanda ng ating utang na karma. Pagkatapos kong malagpasan ang pagsubok ng kidlat noong huli, naputol ang ating utang na karma. Ngunit noong muntik ka nang mamatay, muling lumitaw ang utang na karma. Ano ang ibig sabihin niyan? Paumanhin. Ito lang ang tanging paraan para makita kita muli. Lily, ako. Nagkakamali ka. Wala akong pakialam kung mabuhay ka o mamatay. Pumunta ako para makita ka, dahil nagmakaawa sa akin ang lolo mo. Bilang paggalang sa ating pagkakaibigan, ginawa ko ang mundong iyon ng panaginip para sa iyo. Ngayong nakita mo na ako, ano ang napala mo? Ano ang kaya mong baguhin? Pero ayoko pa ring sumuko. Gusto kong sabihin sa'yo. Talagang mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ka naniniwala sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Naging masama ako sa iyo noon. Dahil nilinlang ako ni Mandy. At pinalala pa ng mga kaibigan ko ang sitwasyon, kaya Hindi na kailangang ipaliwanag kung bakit. Wala akong pakialam. wala kang pakialam. Ang tanging mayroon sa pagitan natin ay utang na karma. Tinuring mo akong masama at sinaktan mo pa ako. Ngunit nakatulong iyon para mabilis na matapos ang ating utang na karma. Kaya wala na akong pakialam ngayon. Bumalik ka na. Bumalik ka sa asawa mo at sa anak mo. Lily, ayoko na umalis ka. Ang tigas mo talaga. Ano pa ang silbi ng pagkulong mo dito? Hindi ko maintindihan. Hindi ko matanggap bakit mo ako iniwan sa ganoong paraan. Bakit mo ginawa yon? Hindi mo ako mahal kahit kaunti o nagmalasakit man lang. Kung may isang dahilan ka, kahit isang maliit na dahilan, mapapatawad kita. Pero walang dahilan at hindi na kailangan ng pagpapatawad. Kung aalis ka ngayon, mananatili ako at mamamatay dito. Kailangan mo ba talagang gawin ito? Marami ka ng taglay. Hindi. Ito na ang huling koneksyon natin. Hindi na makakaapekto sa akin ngayon ang karma. Si Mandy ang pinakamamahal sa iyo. Ikaw ang sentro ng mundo niya. Isusugal niya ang lahat para sa iyo. Dapat kang magpasalamat. Tanggapin mo yan. Tutulungan kitang makalimutan lahat ng 3 taon natin na magkasama. Hindi ka na nito maapektuhan. Ang mahal mo pa rin ay si Mandy. Akala mo lang yan. Ayoko niyan. Gusto ko lang makasama ka. Kahit mawala sa iyo lahat ng meron ka, kahit ang susunod na siglo ng buhay mo ay gugulin sa isang panaginip na nagsisinungaling sa iyo, hindi ka pa rin magsisisi. Hindi. Pero wala itong silbi. Peking lahat yan. Walang totoo. Sapat na basta mahalaga ito sa akin. Pangako sa iyo. Salamat. Okay lang, Cole. Ang isang siglo sa panaginip ay isang segundo lang sa totoong buhay. Pagkatapos ng 100 taon sa panaginip, makakalimutan din niya. Sana nga. Sa wakas, bumalik ka na. Ito na ba ang pag-ibig? Siguro. Hindi ko talaga maintindihan. Kung mahal niya ako, bakit niya ako sasaktan? Lahat ba ng tao ganito? Hindi. Sa akin, hindi. Naiintindihan ko. Saan ka pupunta? Naglalakad lang. Gusto mong sumama? Oo naman. Saan man magpunta si MS, White, susunod ako.